Okay, mga Lodi, no? Welcome back sa channel natin at meron tayong bagong project nito. Ito ay TPH, no? Tarlac Provincial Hospital. So, i-renovate yung building na to at tataasan ng bubong. So, yun ngayon ang magiging project natin. So, dito ay parang rescue lang tayo, no? Hindi naman natin to totally tatapusin. Gagawa lang tayo ng trusses, hindi na bahala na kung hanggang saan aabot yung magagawa natin hanggang second week ng May, dahil meron tayong project sa Bataan. Ayun ay may go signal na. So ito kasi ano lang to, singit, dahil bakantita na tayo ngayon. At pangatlong ano na to, simula na galing tayo ng Pampanga 3 weeks ago ay pangatlong ano na natin to, pangatlong project. Meron tayong dalawang maliliit at actually tatlong maliliit ang natapos natin, at ito ay malaki. So ito hindi rin natin to matatapos kasi ongoing pa yung construction ng mga kulom tsaka biga. So ang gagawin natin ay magpabricate lang tayo ng trusses, and then siguro pagbalik natin galing ng Bataan, kung wala pang mag-aangat ito, baka tayo pa rin ang mag-aangat. So ganun yung magiging senaryo dito. Medyo malaki ito kasi ang trusses nito ay 11 meters yung isang side. So ang trusses nito ay gable type lang, no? So 11 meters. So papatak ng 22 meters yung kabuuan na trusses. At yung senaryo dito, yung side na yon, itong side na to ay hindi na tatanggalin. So dudugtungan na lang yan papunta dito. Ito yung pinakagitna. So itong portion na to ay matatanggal, may iwan itong kabilang side. So yun ngayon yung uhulihin natin yung height. At ayon sa plano ay yung initial na conclusion nila sa height ay 4 meters, no? So ito yung plano, 4 meters. So ang height, ang 10.56 pala, 10.56 meters yung isang side. So nasa 21 meters na higit yung kabuuan. At medyo malaki, no? Mas malaki kaysa overboard ito. Okay, at may tao na doon na aakyat. Uhulihin yan, tatansian para makuha yung insaktong height ng ano, ng trusses, yung king post niya. Kasi yung area na yan, nakikita nyo tong area na to, sa kabila na to, sa kabilang side ay hindi na tatanggalin. So idudugtong yung trusses natin dyan. Kaya ang gagawin nating trusses ay isang side lang muna. So ito na yung mga materials. At akit na tayo para ma-assist natin yung maglalagay ng tansi. So maluwag yung area, no? Maluwag. At masikip para sa pag-install ng trusses. So dito natin ipapabricate yung trusses sa lugar na to. So then ilalabas. Ayun yung magiging senaryo natin. Paglabas dito sa area na to, din ang akyat ay nandito. So maring boom truck ang gagamitin sa pag-akyat dito. Kasi malaki, no? Malaki. Wala tayong chance na tao-tao. So depende rin kung ano yung available na resources sa company. So akyat na tayo sa taas para makita natin yung sistema, yung kung ano yung sitwasyon. So ito yung sitwasyon natin dito, no? Kailangan natin makuha yung eksaktong inano mo sana sa kwan, sa baba, sa pinakababa. Mag-iwan ka lang ng mga kwan, mga maliit lang iwanan mo para sige, bawo pa. Kopya, yan, pwede yan. Yan.
Tapos baon mo tong ano, itong tinanggal mo na yan, ibaon mo yan, baon mo para lumapat sa ano sa trusses. Okay, yan. Yan ngayon ang magiging reference natin, yung tuktok ng yero na yan. Ulihin kasi natin yung ano dito, yung taas ng actual ng king post. So kaya naglagay tayo ng kansi diyan para mahuli natin. Yun na yung ano, yung may nakatayong 2x2 na ano yan, na 2x2 na kukulamber. Yan na yung ating partition, pagitan. Dito, pataas. Hingi ka ng ano, ng bakal pang ano natin, pang sundot. Pwede din naman yung 2x2, yung ano, yung kukulamber. Kaya lang maraming ano ha. Bakal na lang, yung metro. Kaya, abot 3 meter. So yung tansi na to ay itataas doon hanggang sa maabot natin yung clearance nito nung tansi dito. So ito kasi to yung nakadikit sa parlina yan. Ito nakadikit sa parlina. So ibig sabihin pantayan itong kukunin natin yung to. Kung pag nakaganyan na yan siya, makukuha na natin yung saktong taas. Kasi sa plano ay 4 meters, no? Pero kasi dito itong part na to ay hindi na siya tatanggalin. Idudugtong na lang yung trusses dito kasi yan ang yung talagang totally na i-renovate, yung babaguhin yung parte na yan. Yung trusses dyan sa kabila, yun ang ipapabricate muna natin. Din ito saka pa lang ito mapapabricate kapag nakita na talaga yung ano, pag natanggal na ito. So, puro solar. So yun yung ano, foreman ng civil. So tayo naman ay ano lang tayo, rescue, tulong lang sa kanila kung ano yung aabutin natin na matrabaho hanggang sa second week ng May. So mga lodi, yung kinuha lang natin na sukat at ang inaktual lang natin dyan yung main truss, no, yung king post niya. At yun ay ayon sa plano ay 10.56 yun ang gagawin natin. At itong dito sa hip truss na area ay i-compute na lang natin yung haba nito kasi ito naman ay 4 agwa, no. Madali naman na pag ano, ang importante yung main truss ang makuha natin dahil yung itong hip truss ay susunod na lang to. Bakit bababa na tayo, no? Puro solar. Bababa na tayo at mag-umpisa na tayo magpabricate. So paalala mga lodi, no, pag nagtrabaho kailangan may plano. So bawal magtrabaho na walang plano, lalo kung government project. At ito ay original na plano yung hawak natin. So original to. Yun yung binibigay sa atin. So huwag kayo magtrabaho kung walang plano para iwas disgrasya, iwas problema pagdating sa mga technicality. So tingnan mo to mga lodi, tingnan nyo to mga lodi, no? Yung ating i-renovate dito. Tingnan mo yung kung gaano kadaming bakal ang inilagay. Kahit yung mga hanger ng kisame ay puro bakal, no? 10 mm. So solid yung pagkakagawa dito. Hindi talaga tinipid. Din yung mga trusses nila ay galit sa bakal yung nag-design nito. Over design. So yung spacing ng ano nila nasa ano lang yan, nasa 70 yung spacing ng mga wave ng trusses. Sobrang dami, oh. So mga lodi, no, mag-uumpisa tayo na magbuo ng ating trusses. So trusses natin ay 11 meters.
Kaya na ako na. So sa pag layout no, kailangan nakalibel yung ating patungan at naka-secure yan. Naka-welding sa bakal na nakapadweld yan no, sa semento para hindi gumalaw pag tinuwid natin yung bakal. At siyempre may mga guhit na yan. Ito ganyan to. May guhit na no. Ito may guhit na. So yan yung mga guhit na tinagsian natin yan. Diyan ngayon tatama na yung ating trusses, yung top cord ng ating trusses. So, nilagyan na natin ng guhit para hindi na tayo mahirapan pa. So ganun no? Kailangan secure yung patungan para pagka tinuwid yung angle bar ay hindi na pabalik-balik. So okay mga lodi no, nakapag layout na tayo ng ating trusses no. So ang ating inuna muna ay top and bottom cord para makapagsukat tayo ng ating mga member. So ito kinumpute natin yung top cord para hindi tayo magkakamali, kasi kung iaasa natin sa eskwela maliban sa matagal at kung minsan itong ating bakal ay hindi diretso. So pag ineskwelahan natin at doon tayo napatapat sa baluktot, then mali na ang ibibigay sa atin ng eskwela. So kaya mas mainam mag-compute tayo para walang magiging problema. So far ay okay naman ito at nilagyan na natin itong mga brace para hindi na magbago-bago pa ang tayo nitong ating mga bakal. So ngayon lalagyan na natin ito ng mga member at ang spacing natin ay 157. So malayo, madalang, unlike nitong nandito sa taas ay talagang galit sa bakal. Sobrang siguro nasa 80 lang ang layo ng member nila no. Hindi na siya practical, sobra-sobra. At sa atin ay yung ayon sa plano ay 157 yung spacing niya. So nag-break time yung mga kasama natin at siyempre dahil arawan tayo, doon pa lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na makapag-video. Ngayon dahil meron na tayong markings dito, ito sa atin na mga member, ito meron tayo sa bottom cord at meron dito sa ating top cord. So yan ay ineskwelahan natin para makuha natin yung tayo ng ating mga member. Then ito ay dodoblihan natin. So may naka-ready na tayo na pang doble no, may nakadugtong na tayo. So ito ay 12 meters ang haba. Yung unang ginawa natin ay 11 meters no. So kinonfirm natin diyan sa taas kasi ang sabi ay 11 meters lang. So 11 meters pala yung loob, hindi kasama yung bulada, kaya actual pa tayo na nagsukat no, kaya mas maigi talaga na magsukat ng sarili para hindi na magkalituhan. So 11 meters yung loob ng biga, din ang bulada ay 1 meter, so 12 meters ito. So nagiging problema natin ngayon dito ay kung paano ito ilalabas. So paglabas nito medyo kaya sigurong may labas dito. Problema ang pag-akyat dahil sa 12 meters ay napakahaba na nito. So ang hip thrust nito ay aabutin ng 16 meters ang hip thrust. So ito ay main thrust pa lang ito. So bali dalawa. So 24 meters ang trusses na buuin natin dito sa lugar na to. Okay no. So mga lodi no, nakapagbuo na tayo ng padron natin. So ito yung padron natin, yung nasa baba. Ito yung may mga member na. Then yung pinapatong natin ay ito na yung mga susunod na mga trusses na gagawin natin. So magkaroon lang tayo ng pattern no, patron baga. So yung padron natin ay naka-fix sa mga patungan ayan. Para kahit marami tayong ipapatong dito, marami tayong ipapattern ay
hindi siya magbabago, hindi gagalaw. So ito yung bottom cord natin ay may mga brace yan at naka-welding dito sa ating mga patungan, at yung patungan natin ay yan ay naka-libil. So sa kabila yung cut cord natin ay naka-brace din, at yung patungan ay naka-baon yan. So gaya nito, may bakal na nakatanim dito para hindi gumalaw. So napakahalaga niyan para hindi pabago-bago yung ating magawa. At siyempre para pagka nagbuo tayo dito, gaya nito, 4 na main process yung gagawin natin. Sa makatwid, 8 process na ganito kalahati yung gagawin natin, kaya napakahalaga yung atin ang kadron ay naka-secure. So nilagyan na rin natin ito ng mga member para sa sunod nagpapatong-patong na lang tayo, no? Wala nang sukat-sukat na mangyayari. At yung mga member na ilalagay natin dyan ay napaputol na. So ito, may mga pyesa na tayo meron doon. So ganun mga lodi yung pag-layout at pag-buo nito. At ito pala ay 12 meters ang laki nito, no? Ang haba nito 12 meters, din yung taas niya ay 3.02 meters. So dito naglagay na tayo ng ayan yung sukat natin yan sa kader. Hindi na mabubura yan unless natitibagin nila. So ganun, para hindi natin makalimutan yung sukat nito, just in case na tumagal ito dito, dahil ito ay matagal pa ito bago iakyat. So yung ginagawa kasi natin dito ay for picture purposes lang, para nang sa ganun ay makasingil na yung ating contractor, kasi mag-i-eleksyon, no? Kaya kailangan bago mag-eleksyon ay makasingil na sila ng maganda. So ito ay hindi pa naman gagamitin talaga dyan, pero gagawa na tayo ng process. So, isa lang ito ang gagawin natin, pa-drone lang ito. So pagka na lagay na lahat nila yung mga biga dyan, mga kulom, at ito natibag na, ay saka pa lang tayo mag-full blast na magbuo nito. So ganoon mga lodi, at ito ay tulong lang tayo dito, no? Dahil walang nakakaalam sa kanila kung paano gumawa at discard yan. Kasi itong dito, yung portion na yan, yung kabilang side na yan ay hindi na tatanggalin, no? Itong side na dito, yun lang ay tatanggalin. So bali, idudugtong lang natin yung process natin dyan. Kaya inaktual natin kinuha yung sukat doon sa taas para malaman natin yung insaktong taas nitong king post, no? So dito mga lodi, pagka ganon ay pinakamainam talaga, no? Lagi ko sinasabi, i-compute nyo yung itong ibabaw. Yan, naka-compute yan para sa ganun wala kayong kaligaw, dahil itong kung eskwala lang ang gagamitin natin dito sa kanto para makuha yung eskwala nito, ay minsan yung ating bakal ay baluktot, no? Kaya kung eskwala lang ang gamitin natin, baka magkamali tayo sa haba ng taas na yan, yung ating cut, at napakahirap na mag-repair kung meron ng mali. Okay mga lodi, no? So yun lang. So ito, pagkatapos nito ay uwi na. At ito yung kasama ko pala, si Jason. So siya yung magtutuloy na nito, magpo-full weld para maiwanan na natin. So ito dudublihan lang, madublihan na natin, no? So kailangan pag magdubli nito ay flat na flat para pare-parehas ang laki. So gamit kayo ng vice grip saka martilyo. Ano, goods ka na? So mga lodi, no, tapos na natin to i-fabricate itong isang trusses, no? At paalala ko sa inyo mga lodi, pag naglalagay kayo ng mga member, make sure lang na itong inyong mga member ay nakapaharap sa baba. So purpose niyan ay para hindi siya makaipon ng dumi ng alikabok. Pag yan kasi nakatihaya, ikinabit natin,
ay sahod na sahod niya yung mga alikabok dyan at kung ano man yung dumi na nasa maipon dyan. So mas maganda kung yan ay nakataob. So yan o, pag tinayo natin yan nakataob. So kagaya din yan dito, ayan, mapansin nyo yan, mga yan ay mga nakataob. So iniiwasan dyan yung pag-ipon ng dumi. So isipin nyo na lang, ang daming dumi, daming sapot. Kung yan ay nakatihaya, ipon na ipon yan doon at yan pang pagmumulan ng mabilis ng pagkakaroon ng kalawang. Okay, so ngayon ito tapos na at tayo i-pack up na dahil ito lang naman ang naging trabaho natin dito dahil yan ay napakatagal pa niyan. So purpose talaga nito ay para lang makita na meron tayong nagawang trusses para naman sila ay makasingil. At ito kasi hinala ko dito, i-dismantle din to dahil yung area na to ay magkakaroon pa dito ng mga kulom. So kung nandito to, abala. Kaya ito hindi muna ito ipupulwin. So kung tayong gagawa nito magtutuloy, doon natin sa taas yan ipafabricate para hindi na natin problema yung pag-akyat nito dahil napakasikip ng area. At ito ay napakahirap naman na iakyat to. 12 meters ang nito, ang haba at 3 meters yung taas. Di-trace, no? Di-trace yung top and bottom cord, din yung kanyang mga member ay didos. Kaya napakabigat nito kung i-mano-mano natin akyat ito. Kaya the best option ay sa taas. Okay mga udin, no? So hingi lang ko sa inyo ng konting pabor, no? Paki-subscribe na lang sa aking YouTube channel at paki-like and share na lang. So pack up na tayo at tayo uuwi na.